Ang isang breadwinner, kamusta ka? Ngayon po, nahihirapan po kasi last August 5 po, nasunugan po kami. Nasunugan. Nasunugan. Wala pong natira sa amin lahat. Wash out po. Tapos ngayon po, bagong Pasko, pinipilit ko po bumangon para sa pamilya ko. Kailan na kayo nasunugan ka? August 5 po. Ito yung malaking sunog sa Sampalo. Yes po. Kasama pala kayo doon. Grabe. Ano, nawala talaga yung buong bahay Yes po. nyo? Wala po natira. Ito Ayan, yung may video. picture. Ay, may video. Wow. Back to zero talaga. Yan po. Ang hirap yan. Oh. Sino kasama mo sa bahay na yan? Yung mga magulang ko po, si Papa, si Mama, yung kapatid ko po. Nung nasunog, nandun ka niyan? O... Yes po, papasok po ako ng trabaho. Paglabas ko po, sisigaw si Mama, Kaloy, yung bahay na susunog. Kasi po yung kapitbahay po namin, nainiwan yung sinaing. Malakas na po yung apoy. Pagkalabas ko po, doon na po kumalat daw agad. Kaya tinakbuhan ko po sila, sabi ko, lumabas na tayo lahat. Kasi imbis na tayo pa yung masusunog. Pag di tayo lumabas, pinilit natin ilabas yung mga gamit natin. Pero wala naman nasaktan sa inyo? Wala naman po. Yung nga lang po, lahat po, wala damit po, lahat po nasunog po lahat. Mga pinaghirapan nyo, nawala lahat, no? Isang iglap. Pero buti, walang nasaktan, walang nawala, nabuhay. Magsisimula ka ulit kasi sa simula. Yes po. Saan kayo ngayon nakatira? Ngayon po, bumalik po kami doon. Iba yung natira pong pader. Kasi yung first baba po ng pader eh. Pinalikan po namin yung bahay namin doon. Yung bubong po namin, trapal po. Trapal. Nagtyaga po kami. Nakatulad po nakaraan, umuulan po. Pinabaha po kami. Tumutulo po doon. Pero pinipilit ko po ipaayos para sa kanila kasi magpapasko at bagong taon. Tapos birthday ko na rin po sa January 2. Pero matanong ko lang, Carlo, no? Ilang taong ka na bang breadwinner? Magpo 6 years na po. Simula po 2018 po, nag-aaral po ako. Nag-fast food po ako. Kasi po, para po sa kanila na-stroke ko si Papa. Ilan ba kayo magkakapatid? 4 po. Pang ilang ka? Pangalawa po. Yung kapatid mo, yung panganay, tumutulong din ba sa inyo? Hindi po kasi grade 4 lang din po natapos. Tapos, po siya, nabuntis po siya, may asawa na po. Meron ng sariling pamilya. Yes po. So, ilang taon ka nung nagsimula ka maging breadwinner? 18 po. 18. Ano Yes. yung una mong naging trabaho? Isa po akong fast food. Sa fast food? Opo. Pero bago po ako maganon po, madami po akong pinagdaanan na trabaho para po umabot po ako sa senior high. Sabi ko kasi kahit maging senior high, student lang, makagraduate. Okay na po ako dun. Kasi nung elementary hanggang high school, hirap po sila mama sa akin. Nung mga panahon na yun, nung nagtatrabaho ka, wala kang katulong, walang nagbibigay ng ibang tulong o suporta sa'yo? Ng mga kapatid mo? Wala po. At tanging ako lang po talaga. Pinagkakasya ko po yung pagpa-part-time ko ng fast food ako. Tapos sa baon ko pa po. Working student ka. At nakatapos ka ng senior Natapos ko po high. yung senior high. Pero pagdating nun, hindi ko na po ako nag-college. Pero ikaw naman, meron ka namang natatabi para sa sarili mo. Wala na po. Sobrang kasi po, yung pinagkakasya ko lang po isahod ko sa pang-araw-araw. Lalo na po, gusto ko pong mabubungan yung bahay namin. Yung naayos po, umuutang po ako. Nabanggit mo na nagkasakit si papa mo, Opo. nagka-stroke. Na-stroke po siya. Kamusta siya ngayon? Ngayon po, nagme-maintenance po siya. Kasama po po yun sa budget. Andun po siya sa papa. Nandyan si papa, si Papa, kasama ayun. natin. Hello po, tay. Si tatay. Kasama niya ay si Ana Marie Manuel, ang kanyang nanay, and si Carlito Silvino, ang kanyang tatay, at ang kanyang mga kapatid, Angelica Manuel, ang youngest sister si Angel Bien Gueco. Si Angel Gueco, si Gueco naman ay kanyang girlfriend. Ayan. Kasama. Hello po. Ayan. O kausapin natin tong ito yung kapatid mo. Yung isa po. Asan ba yung kapatid? Ayun, yung mga... Sige. Nay, may gusto po ba kayong sabihin sa anak ninyo? Pasensya ka na, wala akong maitulong sa'yo na. Naawa na ako sa'yo eh. Kaso hindi ko talaga kaya na maglabada. Namamanid minsan mga kamay ko. Natawad ko, nahihirapan ka na lang. Mahal na mahal kita na. Si tatay, baka may gustong sabihin sa'yo. Nak, maraming salamat. Kahit na-stroke ako, tinutulungan pa rin ako. Inaasikaso pa rin yung pagka-stroke ko. Diabetes po ako.
Yun lang po. Pati yung mga kapatid. Thank you po. Nag-aaral din ba sila? Thank you po. Bia, tandaan mo lagi nandito lang kami. Thank you sa mga suporta mo sa amin. Thank you sa pagpapaaral sa akin kahit alam ko pagod ka na din. Alam ko wala na natitira sa'yo. Mga bago mong damit di ka makabili para sa amin. Yung bahay noona mo kahit alam mong buon ka na sa utang. Mahal na mahal ka namin. Sorry kung minsan pasaway ako. Sorry kung lagi kayo magulo sa bahay. Tandaan mo lagi kami nandito nila mama. Di ka nag-iisa. Mahal na mahal ka namin. Kausapin din natin yung girlfriend mo. Si Angel. Hello po. Angel, Hello nagkukwento po. ba sa'yo si Opo. si Carlo? Ako po yung nakakita sa kanya na nahihirapan siya. Tapos nakatulala na lang minsan, hindi tinatanong ko, okay ka lang? Hindi niya masagot. Paano mo Tapos, pinapalakas yung loob niya? siguro, sinasama ko siya sa family bonding namin, ng family ko. Doon siya sumasaya. Yun lang. Tapos, ayun, nalulungkot ako na ganyan yung sitwasyon niya. Ganun po. Pero sana nandiyan ka lang. Huwag ka rin Opo. bibitaw kay Opo, hindi. Carlo. No? Hindi po ako bibitaw sa kanya kasi mahal na mahal ko po siya. May mensahe ka ba, Carlos, sa mga magulang mo o meron kang gustong iparating sa kanila na nararamdaman mo? Gusto ko lang po malaman nila na lahat gagawin ko hanggat nandito pa po ako. Kasi napaka-importante po nila kahit na hirap po ako sa araw-araw. Gusto ko man makapagtapos sa pag-aaral pero para po sa kanila lahat gagawin ko. Kasi mahal na mahal ko din po sila. Saan ka umuhugot ng lakas para magawa mo lahat ng mga yan? Kapag nakikita ko po sila, siksika kami natutulog sa isang kwarto sa bahay. Matigigising ka ba kung nakikita mo sila, hahakbakan mo sila para ka maligo. Tapos makikita mo, nahihirapan sila sa pagtulog. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan ko pang galingan. Kailangan ko pang magtrabaho para sa kanila. Pero hindi araw-araw ikaw ang kailangan kumayod, ha? Sa mga kapatid mo, kung hanggat maaari, hanggat kayang tumulong, tutulong. Kasi darating ang araw, manghihina ka din. Darating ang araw, mawawalan ka ng pag-asang kumayod para sa iba. Dahil paano ka naman, di ba? Kaya sa mga kapatid mo, pag kaya, tulungan natin si Carlo. Or si nanay, o kung sino man ang pwedeng tumulong sa'yo. Kasi hindi naman araw-araw, kargo-kargo mo sila. Yan lang. So bilang breadwinner, Carlo, yung mga gastusin mo buwan-buwan, ano yun? Ano yung mga pinaglalaanan mo? Bali, pagkain po, baon, yung kuryente, tubig, lahat po yan pinagkakasya ko po. Kasama na din po yung utang ko. Nagkautang ka? Yes po. Saan ka nagkautang? Doon po sa boss ko. Kasi nga po, yun nga, gusto ko po mapagawa yung bahay namin. Inuunti-unti ko po yun. Kahit na ako po ayoko po talagang umutang. Takot po ako umutang kasi sabi ko, kung sa kanila lang po, hirap na ako. Paano pa ako babayaran yung utang ko? Naintindihan naman ng boss ko kasi nakikita niya, kada out po ako sa trabaho, babiyahe pa po ako ng motorcycle taxi. Kasi po isilasahod ko kulang talaga. Kaya kailangan ko po magdoble kayod para sa kanila. At syempre si mama may sakit din. Tsaka si Dumating papa. ka sa point na parang sumuko. Parang pagod na ako. Nasabi mo pa sa mga magulang mo yun. Dumating po sa point na sa sarili ko na gusto ko sumuko. Pero naisip ko na baliktad rin ba natin yung mundo, magulang pa rin natin sila. Pero ano lang yan eh. Alam mo, may mga pagsubok lang talaga binibigay sa atin ng Panginoon eh. Pero I'm sure, ikaw, marami kang nakapasan sa'yo, marami kang tinutulungan. Naniniwala ako hindi ka niya pababayaan. Kasi masipag ka eh. At nagtatrabaho ka ng marangal. Lumalabang ka ng patas, di ba? Kaya pagpatuloy mo lang yan. Dahil marami pang pagkakataon blessing na dadating sa'yo. Kaya lang, maniwala ka lang, manalig ka lang. Opo. Darating at darating. Yes. Salamat po.